Hello po, attorneys. Bagong lipat lang po kami sa inuupahan namin. Yung kapitbahay po namin nagrereklamo dahil makalat ang tapat ng bahay namin. Mga anak naman niya po ang nagkakalat doon. Patas po ba ang tapat ko, linis ko? Kung anak niya ang palaging nagkakalat sa tapat ng bahay ko, may kaso po ba na may kinalaman sa pang-aabala niya at pagsisigaw-sigaw sa akin? Napapahiya niya na kasi ako sa mga kapitbahay namin. Naku, Attorney Madelo. Speaking of civil law, di ba, Attorney? Oo, Attorney. Oo. Ayan. Ito, alam mo, sobra, Attorney M. Madalas na issue yan sa halos lahat ng magkakapitbahay. Number one yun. So, usually yung mga ganyan, number one, yung tapat ko, linis ko, hindi naman talaga yan batas. Okay? Pero, ako, para sa akin, mga ganyang issues, mas maganda, pumunta na tayo talaga sa barangay, para magpatulong kung paano isi-settle yan. Kaya lang minsan may mga na-encounter ako na minsan yung kaaway nating kapitbahay, close kay Kap. So ngayon, ang hirap nun, diba? So minsan sinasabi ko na lang, pagka ganun, mas maganda siguro, akit ka na, pwede kang pumunta kay Consi, so yung baka pwede mamagitan, mga ganyan. Pero usually yung ganito, ang first step talaga is pupunta talaga tayo sa barangay para magpaayos. Tapos kung halimbawang magkakaroon kasi ng barangay katarungan na procedure, kumbaga papaharapin tayo doon sa si barangay, kay judge ng barangay. Tapos noon, pag hindi talaga kayo nagkasundo, then that's a time na in the future, kung talagang gusto mo mag-file ng kaso, pwede siguro to ng unjust vexation. Kaya lang, kailangan mo mag-provide ng maraming ebidensya Oo. Pero kailangan mo maglagay ng maraming evidence doon kasi apparently ngayon sa Department of Justice at yung mga piskal natin, mas kinakailangan nila o mas kailangan medyo mabigat yung mga ibibigay mong ebidensya. Hindi lang siya basta-basta na nagbigay ka lang ng 3 instances, mga ganyan. Kailangan medyo marami, mga ganyan. So, yun. Ikaw, Attorney M, ano bang tingin mo dito? Ako, wag din nila kalimutan yung kanilang lessor, yung nagpapaupa sa kanila. Baka rin pwedeng mamagitan muna, Attorney Madel. Kasi ang hirap talaga pag ang hindi mo nakasundo ay kapitbahay mo. Kasi di ba regardless anong disagreement nyo, pag uwi mo sa bahay, katabi mo pa rin yun, di ba? Unless okay lang sa'yo na umalis and to give up your right, di ba? Pero I don't think na si Ma'am Carmina ganun ang kanyang nasa isip, no? So talagang ang maganda dyan ay, ang importante kasi, Attorney Madel, di ba, may third person na neutral na mamamagitan sa inyong dalawa kasi in as much as gusto kong sabihin na kalmahan mo lang, 'di ba? Kalmahan lang natin. Pagka ganito kasi, Attorney Madel, medyo nakakainit ng ulo. Kahit ako talaga minsan umainit ang ulo ko kasi ayoko nang pinagbibintangan ako, 'di ba? So kung sasabihin mo na ako yung nagdudumi dyan kahit hindi naman ako, medyo ikaiinit talaga ng ulo ko. So mas maganda talaga merong third perspective na neutral. No, so again, isama na rin po yung nagpaparenta ng kung ano mang nirerentahan nyo, maaring condominium, apartment, kung ano man yan, attorney, no? Para kung kayo ipupunta sa barangay, nakausap nyo na rin po yung nagpaparenta sa inyo at ipaliwanag nyo kung ano pareho yung site nyo, di ba? Para malinaw po. Kasi ang hirap talaga ng kaaway ang kapitbahay. Dapat as much as possible talaga, attorney, best effort tayo, nakasundo natin ang ating kapitbahay. Kasi in case of emergency, kung ano man ang maging problema, yan sana yung unang tutulong sa atin.